Alam niyo ba yung balita na ang mga worker sa Malacanang ay maaga nang pinauwi? Aba, aba, aba. Tuta na. Anong meron? Bakit ano? Ang aga magsiuwian ng worker dyan sa Malacanang. Hindi naman kayo inaano Say what? Di ba? Parang takot na takot kayo. Anong meron? Nagrarally lamang ang INC at ang iba pa nating mga kababayan. So wala namang masama doon. So bakit maaga pinapauwi yung mga trabahador ng Malacanang? Mahusay na rin yun kasi kung sakali man, hindi ko naman sinasabi ko kaagad, kung sakali man ay baka gawin pa nilang hostage yung mga ordinaryong Pilipino na trabahador sa Malacanang. Okay na rin yan na pinauwi na ninyo. Oo, kaysa tawag dito. Kaysa nandyan sila. Tsaka mukhang takot na takot talaga sila. Guy, ano masabi mo? Yung mga worker sa Malacanang. Bakit? Pinauwi ng maga. Tapos may 7 politiko Yeah. na lumipad Oy, sino yun? sa private jet. Nag-private jet ay gwapo. FPG yarn. Nangina. Grabe. So ngayon, kabado na sila, Kabado ang mga loko sa kanilang mga pinaggagawa. Kaya maagang nagsisilayasan sa kanilang mga bahay-bahay. Kaso, siyempre, alam naman natin na may mga mansyonis yan sa ibang bansa. Kaya kung lilipad man, kung aalis man ng Pilipinas yan, pupunta yan dun sa kanilang mga mansyon sa ibang bansa. Ang ganda nung nabili ko sa Uniqlo. Ito yung bago. Yung isa. Okay? Kami po ay magkakape. Ni Banat. Ay, ang lamig dito Ngayon lang nakasakay dito sa elevator na to. Ang lamig. Impernisa. Sana Ang init kasi dito ng mga aircon. Dito sa amin, ewan ko ba? Ba't sumisigaw? Lasing ka ba? Wala akong mic Hindi ako naka-mic kaya sumisigaw ako. So yun lang mga banateros. Sige, magsilayasan na kayo. Oo, at baka talagang lumusob na sa Malacanang yung INC. So yun na nga mga banateros. Tangina. 7,000 daw na kapulisan ang i-deploy sa rally. So malaya na naman ang mga kriminal. Halos lahat na naman ng kapulisan na mga kawawang mga kapulisan natin yung gagamitin para guluhin ang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. So biruin mo 7,000 na mga pulis ang ilalagay sa rally na yan. Tangina, di malaya na naman yung mga kriminal. Diba? Sobrang laya na naman ng mga kriminal. Yung mga taong hindi naman mga kriminal, yun yung mga babantayan ng mga pulis. Sa bagay, yung mga magnanakaw nga ngayon sila pa yung nagmumukhang anghel. At yung mga lumalaban sa mga kawatan, sila pa yung nagmumukhang demonyo at masama sa Pilipinas ngayon. Sila pa yung kinakasuhan, sila pa yung ginigipit. Samantalang yung mga kawatan, ayun, sarap buhay. Tanginang yan, Pilipinas nga naman, Puta na, ang daming kawalangyaan ang daming kawalangyaan, ang daming kabulastugan, kababuyan ang ginagawa ng administrasyong Marcos ngayon, Pero yun mo yan. So, matindi. Pero yun lang, sana talaga, alam naman na natin na ganyan din talaga gagawin nila, na pupunuin nila ng pulis dyan para ma-distract yung mga tao. Kaso, hindi nyo nakakayanin yan kasi umulan umaraw daw. Hindi daw talaga sila alis dyan. At hindi sila magpapadistract sa inyo. Kawawa naman. So, ang isa pa sa mga kawawa dito, kung 7,000 na pulis yan, malamang sa malamang may mga pulis dyan na mga malalayo pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas manggagaling. So, papahirapan sila, papabayahin sila ng malayo
para lang dyan sa ano na yan, sa rally na yan. Para hindi ko nilalang yung rally Ang punto ko dito is wala namang masama doon na ginagawa yung mga nagrarally. Bakit kailangan pang palagyan ng sandamakmak na kapulisan? 'Di ba? Ano 'yan? Para iwasan na makapunta sa Malacanang, ganun ba? Natatakot ba kayo? Alam naman namin na utos lang sa mga kapulisan yan. Hindi natin sinisisi sila. Sa totoosin nga, naaawa nga tayo sa kanila kasi gamit na gamit sila ng administrasyong Marcos, 'di ba? Sobrang gamit na gamit sila. Kaya yan yung kaya naaawa tayo sa kanila. Mga kriminal, malaya na kayo makapag-deliver ng mga pulburon sa iba't ibang panig ng yung mga kargamentos nyo, yung mga basura nyo, pwede nyo na i-deliver kasi halos lahat ng kapulisan itutokadaan dyan sa rally na Iglesia ni Cristo. Ang galing talaga ng pamumuno ni Marcos. Marcos is the best! Wala na mga banateros. Umulan, umaraw, bumagyo, lumindol, kumidlat, bumaha. Magkaleche-leche man ang mukha ni Auntie Claire, hindi na daw talaga mapipigilan etong Iglesia ni Cristo. At eto pa malupit, may papunta pang dalawang relihiyon. Sino-sino kayang mga relihiyon to? Bago ang lahat, ang ganda ng view dito. Di ba? Ang ganda ng view. Tapos, ganyan pa. Ang mahal ng palondre dito. Bakit ba? Pinoy ako diskarte yan na lang yan. Di ba? Sayang din yun. 30 yuan. 13 yen. Tama ba? Yuan, yen. Basta yun na yun. 30. Sa pera natin, nasa 300 per piece ng damit. Putang inang yan, di laban ko na lang, 'di ba? Sayang pera ko Doon tayo, practical lang tayo, no. Hindi ko kinakahiya yan. Pero ito na nga, grabe. Ang lapit ito. Umulan bumagyo daw, hindi na daw sila mapipigilan. Talagang tuloy-tuloy na daw to. Ang malapit pa nito, may isa or dalawang relihiyon pang papunta ngayon doon sa EDSA Shrine. Basta yun na yun. So, may dalawang relihiyon na papunta. Ang hinala ko, baka yung mga kapatid nating Muslim yan, or baka yung ibang mga ibang mga Katoliko na hindi naman nakikisali or hindi naman nabulag ng mga walang iyang anti-Duterte. 'Di ba? So sana nga talaga na eto na yung pagwawakas. At sana walang mangyaring sakitan. Siyempre, alam naman, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, nakailang beses na hong nagrally ang Iglesia ni Cristo na wala naman pong nangyaring gulo. So syempre kahit sino naman ang tahimik mo tapos guguluhin ka, katulad na lang nung nangyari sa akin nung nakaraan na nagbibideo lang ako sa gilid, ginulo ako nung vlogger ni Marcos, ayun, nasipa ako tuloy. Ganun din ang iglesia, ganun din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kung sila nananahimik tapos tawag dito, bigla mo silang guguluhin, bigla mo silang sasaktan. Hindi pa pwede yun. 'Di ba? Kahit na sabihin na natin na mahigpit na ipinapatupad sa kanila ang pagiging payapa na rally, kung guguluhin at sasaktan sila, hindi naman po pwede yun. Tao pa rin yung mga yan, lalaki, at may mga syempre, kahit naman sino pag nasasaktan talagang tawag dito, hindi naman para lang hayaan na lang, no? So, yan ang kinaganda dyan ngayon. Kaya yung iba talagang kabado na. Tignan nyo to guys, may papakita lang ako sa inyo saglit. Na-amaze lang ako. Tignan nyo yung daloy dito ng tignan nyo yung sasakyan. Ayun yung sasakyan na yun, no? Tignan nyo, ang overtake kasi dito sa China, sa Beijing, kahit naman saan siguro, nasa gitna yung overtake. Yung U-turn pala, sorry.
Yung U-turn nasa gitna. So sobrang disiplinado ng mga tao dito, kahit maluwag sa kabilang mga lane, hindi sila umuuna para lang maging kamote. Inaantay pa rin nila na matapos yung mga nasa unahan. Ang galing, di ba? Sana ganyan sa Pilipinas, no? 7! Oy, nabalitaan niya na. Na may ano na daw may sumakay sa chopper nila. May private jet na mga ilan ba? 7? May 7 private jet na na lumipad Saan kaya punta nila, no? Kaya saan kaya punta nung mga yon? Sana all na lang talaga may sariling eroplano. Anytime pwede kang lumabas. Anytime pwede kang lumabas ng ibang bansa, di ba? Pero ang tanong, bakit sila bigla ang nagsikulasan? Yan ang tanong dyan. Hindi kaya dahil sa nangyayaring rally ngayon na di umano ay aabot halos 10 million na tao ang lalabas para suportahan ng rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi kaya dahil doon? Tsaka mukhang wala nang balikan Mukhang wala nang balikan yung pag-alis natin kasi kasama na pati anak Isama nyo na rin kabit nyo. Kawawa naman yung mga kabit nyo rito sa Pilipinas, 'di ba? Sama nyo na rin. Tsaka yung mga anak nyo sa labas Naku, kawawa naman yung mga yan, may iwan, wala nang susuporta. 'Di ba? Ang laki-laki naman na kuya. Iwanan nyo kahit tigli 5 milyon sa bawat kabit nyo. Kawawa naman yung mga yun, 'di ba? Paldo-paldo naman kayo, ilang taon di biro mo. Ilang taong naghahanapan ng pera, ilang taon na merong pondo na nawawala. O ngayon nga, ang request na naman nga ng Malacanang ay 7 trillion ang pondo sa darating na 2027. O, diba, di paldo na naman. Kung sakaling hindi talaga matuldukan ng rally ngayon, ng nangyayaring issue sa Pilipinas, so papaldo na naman kayo ulit. Diba? So yung mga kabit nyo, iwanan nyo ng tigli 5 milyon. Kawawa naman yung mga yan. Balita ko yung isang politiko buntis ngayon yung isang kabit niya. Naku po. Ibig sabihin kung nagsisiliparan na sila ngayon, totoo nga na may etong ibang mga politiko dito sa Pilipinas ay may mga mansyon sa ibang bansa na nagkakahalaga ng halos ilang milyong peso. Diba? Putangin no? Iba talaga yung nangyaring korupsyon ngayon. Kung natenga sila ng 6 years dahil kay Pangulong Duterte, hindi sila nakapangurap, hindi sila nakapagnakaw, putang ina, bumawi sila ng 3 years kay Marcos Jr. Diba? Sarap buhay, diba? Putang ina yan, biruin mo, kahit na hindi mo ma-afford, hindi mo kayang bumili ng mansyon sa ibang bansa. Ang lang ng pera natin, 'di ba? Ang baba lang dito nga Walang yung 5,000 mo. Saglit lang 'Di ba? Baka nga isang kainan mo lang sa restaurant dito sa China Putangin na. Paano pa kaya sila, 'di ba? So talagang grabe itong nangyayari ngayon. So ibig sabihin totoo nga na yung ibang mga politiko, mapa-Congress at Senado ay may mga mansyones. May mga mansyon sa iba't ibang bansa. 'Di ba? Na kung matatandaan nyo, hindi ko alam kung sino yung mga politikong na-involve dyan pero ang pinaka-legit dito ay nagsisiliparan na sila. Babalik pa ba kayo ng Pinas? Huwag na kayo bumalik, putangin na nyo. Katayin namin kayo dito. So ito mga banateros, breaking news. Warning at paalala po ito sa lahat ng membro ng Iglesia ni Cristo at sa lahat po ng diyan sa rally. Mag-ingat po kayo dahil may saga po akong balita na may mga maninira or magsasagawa ng gulo diyan sa pwesto nyo kung nasaan ang rally ngayon.
So hindi to ko kung anong grupo yan, kung yan ba ay mga makakaliwa. Basta sila ay magpapanggap na miyembro din ng iglesia at guguluhin nila yung mga kapulisan or ititrigger nila yung mga kapulisan para magkagulo. Yan daw yan ang isa sa mga balita ngayon. Kaya sana mag-ingat kayo at kapag may mga tao dyan na kahinahinala, mas maganda huwag nyo na lang silang samahan. Hayaan nyo po silang guluhin yung mga kapulisan at sabihin nyo na hindi nyo kasamahan yan. No, kasi yan po yung nakuhang balita ngayon dahil wala na nga silang magawa diyan sa rally na yan at padami ng padami yung tao. Diba, tingnan mo ngayon, diba, nagre-reklamo yung PNP ni kesyo walang permit. Samantalang kapag nagnakaw ka, hindi mo rin naman din kailangan ng permit. Tapos ngayon na may rally dyan, na sumisigaw ang taong bayan ng hustisya sa nangyaring nakawan sa flood control na halos ilang trilyon ang nawawala sa pondo ng taong bayan, ngayon permit ang pinangsasangkalan nila. Sayang nga lang talaga, wala ako dyan Sayang hindi ako makakasipa ng loyalistang vlogger ulit. Oo, sayang no? Wala ganun talaga. Nangyari kasi, nandito tayo sa ibang bansa, pero kung nandyan tayo, baka sakali makakita tayo dyan ng loyalistang vlogger, makasipa tayo ulit. Baka dyan baka pumunta din dyan yung mga makakaliwa, yung mga tawag dito, yung mga anti-Duterte na kuno ay anti-Marcos din daw sila. Oo. So, yun lang no mga banateros, mga kabiyaya, mga kapatid natin Iglesia ni Cristo. Pinag-iingat ko lang kayo kung sakali mang may manggulo, may mag-trigger sa mga kapulisan na hindi nyo kakilala at alam nyo naman na hindi Iglesia ni Cristo, hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo, layuan nyo sila. Layuan nyo sila. Talagang gagawin nila lahat ngayon para lang maudlot, masira yung peaceful rally na yan. Dahil kapag yan ay dumagsa ng dumagsa, yung taong bayan dyan, yung iglesia yung mga miyembro na iglesia, malamang sa malamang susuportahan din ng ibang relihiyon yan at yan ang kinakakaba ng ibang mga politiko ngayon. Kaya doble ingat kayo. Sabi ng PNP, wala daw permit yung yung isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. So ano naman? 'Di ba? Ano naman kung walang permit? Unang-una, hindi naman labag sa batas yan. Pangalawa, nakailang rally na ang Iglesia ni Cristo na naging mapayapa naman. Huwag nyo lang talaga silang guguluhin. Ngayon, kung gusto nyo silang guluhin, bahala kayo. Bahala kayo dyan. Pero kahit na walang permit ang isang rally, kung ito ay mapayapa naman, hayaan nyo na lang. 'Di ba? Diyan nila na ilalabas yung kanilang hinanaing sa gobyerno 'di ba? At wala namang nangyaring gulo. Ilang beses nang nagrally ang Iglesia ni Cristo, naging mapayapa naman. Yung nga lang, nabunyag yung kaadikan ni Marcos Jr. doon. Wala ginusto nyo yan Ilang beses na kayong winarningan Sinabihan na kayo na huwag niyong papakailaman or sinabihan na kayo, paulit-ulit na kayo sinabihan na maging transparency, 'di ba? Sa lahat ng ginagawa, sa lahat ng ahensya. Pero ang ginawa nyo, patuloy pa rin kayo. Kung sino yung mga lumalaban sa korupsyon, siya pa yung ipinapakulong at inaaresto nyo. Samantalang yung mga itinuturo ng mga testigo, katulad nila Romualdez, Marcos Jr., sila Risa tuloy magkamukha kasi. Kaya nalilito ako Lisa, Araneta Marcos, Sandro Marcos, hindi nyo inuhuli. At yung iba pang mga congressman na pag-alagala ngayon sa House of Representatives paldong-paldo sa mali-malitang pera. Hindi nyo sila pinakailaman. Samantalang sila, katulad nila Senator Rodante Marcoleta na isa sa mga nagsasagawa ng investigasyon mapatungkol sa flood control scam, bukod sa hinahadlangan nyo yung dating Blue Ribbon ni Rodante Marcoleta, hanggang ngayon hinahadlangan nyo pa rin siya. At ngayon, dahil hindi nyo na nga kaya siyang hindi nyo na siya mapigilan, ginawan nyo ng kaso, plunder.
Plunder, walang bail. So ganun talaga ang plunder, wala talagang bail yan. Hanggang sa paghihiring, hanggang sa matapos yung hearing ng kaso mo, nakakulong ka pa rin. So walang bail yan. So ganyan kalupit. Kaya nga tama yung sinabi ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo na paano mo sasampahan ng plunder si Senator Dante Marcoleta ay kung yung pera ay hindi naman galing sa gobyerno. So tama naman at maliwanag naman din. Itinanggi din niya ng COMELEC. So ibig sabihin talaga nito, gusto lang talagang gipitin si Senator Dante Marcoleta. Ngayon, yung abot naman dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo, walang permit, hayaan nyo sila. Hindi naman nanggugulo yung mga yan. Mas magulo dyan yung mga makakaliwa. Yun ang hulihin nyo dapat, hindi sila. Pero subukan nyo na rin hulihin para magkaalaman na. Mga banateros, breaking news. May isang relihiyon na nagpaplanong sumugod or magsagawa ng people's power ngayong araw na to. So hindi ko lang alam kung ito ba ay 100% na totoo o hindi. No, pero ito ay bali-balita pa lamang, no. So hindi ko rin alam kung ito ay maka BBM o maka Duterte, hindi natin alam. So basta yan ang bali-balita na magsasagawa ng people's power. Siguro dahil sa nangyayari ngayon na kahit naman din sino nagagalit dahil kung sino pa yung mga personalidad na lumalaban sa korupsyon, siya pa yung nakakasuhan at ginigipit ngayon. So yan, kasama ko si Banat Bain. Nandito kami sa isang kainan kung saan yan lang ang pinunta namin dito. Para kakainin. Yan. Ikaw, nabalita mo na ba yan? Yung People's Power di umano? Abangan nyo sa vlog ko. Abangan nyo sa vlog ko bukas. Buisit na yan. Abangan sa vlog ko. Pero kung totoo man to, sana maging payapa, di ba? Hindi naman natin hinihiling na magkasakitan, syempre. Ayaw natin ng ganun. Ayaw ni Pangulong Duterte ng ganun na masaktan ng bawat Pilipino. So sana maging payapa. At siguro baka maglalabas lang sila ng hinanaing nila na nakikita nila na hindi na talaga tama yung ginagawa ng administrasyon ngayon. At bakit hinahayaan, katulad niyan, hinahayaan ni Marcos Jr. na makasuhan, makulong yung mga taong lumalaban sa korupsyon, samantalang dati sinabi niya na isumbong sa kanya kung may nakikitang korupsyon na nagaganap sa mga lugar-lugar, di ba? Sinabi niya yan dati. So ngayon nagtataka tayo na bakit yung mga senador, yung ibang mga personalidad, mga vlogger, kapag lumalaban sa korupsyon, sila pa yung nakakasuhan at sila pa yung nagigipit. So kayo ba, nabalitaan nyo na po ba yung balitang yan na may magsasagawa ng people's power? Comment nyo na lang dyan sa baba at ating babasahin yan. At busy ang kasama ko sa pagkain. Masarap ba to? Ngayon, tikman nga natin. Sarap. Manamis-namis to, no? Ba't kaya sa Pilipinas, iba yung lasa nito? Ng pepino. Maasim na di malaman, no? Breaking news dahil naboboring ako at nandito ako sa labas ng hotel. May isang tao na papaganapin bilang Mary Grace Piatos. So, ngayon pa lang, inuunahan na namin kayo. Kung sakali man na may lumabas bigla at nagpakilalang Mary Grace Piatos at kung ano-ano pinagsasabi sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte, alam na this. Alam na natin kung ano ang kakahinatnan yan, ha? Bukas sa makalawa, may Mary Grace Piatos na lalabas. Naku po. ang galing ng strategy nila, no? Oo, para lang madiin si BP Sara, mag-hire sila ng faking Mary Grace Piatos para idiin si BP Sara. So, yan ay wala pa namang 100%. Pero may posibilidad na mangyari dahil gawain naman na nila yan Gawain naman na nila yan at talagang may posibilidad din na mangyari. Oo, alam mo naman mga desperado na sila.
desperado na at para lang madiin si BP Sara, ay gagawin nila ang lahat. Oo. Ay nako. Ang tanong, magkano kaya yung offer? Ang isa pang tanong, kaninong pera yung gagastusin dyan? Ay, so sobrang laking bagay ng confidential fund ni BP Sara Duterte dahil doon nalaman natin yung laptop scam ni Saldico. 'Di ba? Yun, ganun dapat. Ganun dapat. Sa totoo may kinahinatnan na maganda yung confidential fund na yun na pilit nilang binabali. Kasi nga, nasasagasaan sila. Pero ang tanong, yung confidential fund ba ni Pangulong Bongbong Marcos na 4.5 billion, ano kaya ang pinagagamitan nun at saan kaya napupunta? At napapakinabangan ba ng taong bayan yung ganung kalaking confidential fund ng Pangulo? Hindi ko lang tukoy kung yan na ba ang pinakamalaking confidential fund sa kasaysayan ng Pilipinas, no? I-comment nyo na lang dyan sa baba. Pero para sa akin, bilang isa sa mga taxpayer, sobrang laki naman ata yan. Tapos wala namang nangyayari dyan sa confidential fund ni Marcos Jr. Mas lumala nga yung corruption Dapat yung confidential fund ni Marcos Jr. na yan, ginagamit yan para matukoy kung sino yung mga kuratong, yung mga kurakot at mga sindikato, mga kriminal sa loob ng gobyerno. Ang tanong, bakit nga naman niya gagamitin yung confidential fund na yan kung mismong siya pala ang tinuturong mastermind ng lahat ng to? Aray mo! Dito, kain kami. Ano? Tikman namin ni Bay. Ano, sarap? Sarap? Tingnan natin Hindi ko alam kung ano to Ating tayo dito, dugo. Ayoko niyan. Ha? Hindi ako mano ng dugo. Dati. Pero hindi naman ako iglesia. Pero simula nung basta may nakita ako na hindi ko na lang may kwento sa inyo. Ibig sabihin, takot ako sa dugo. Wow! Takot ka, Jay, sa dugo. Hindi, may naalala lang ako. Pero ayoko lang na talaga kumain. Ay, kamay mong alam. Dami mong alam, Jay. Tikman na nga lang natin to. Ay, no. It's okay. Oh. Pero ko daw, ba't mo na? Nga na. Nag-ano ko Duga. Thank you. Thank you. Thank you. It's okay. Thank you. Mali pa ata yung... Ha? Parang hindi matamis. Hindi mo masukay. Hindi. Meron ka dun Normal. Ito na naman tayo guys. Nakakalimutan ko na naman mag-chopstick kung paano yung gawin. Sarap. Thank you. Ba't di na dito, no? Sarap guys. Mushroom. Kuha natin kahit wala natin na. Ito naman. Sarap. Tingnan ng daga. Sarap. Sarap. Sarap mga banateros. Sobrang sarap
Baka sabihin nyo, magkakasama na naman kami, ha? Baka sabihin nyo, andito sila sa China. Malamang gagawa na naman ng content ng mga tangang vlogger yan. Nakasama na naman namin si BP Sara dito sa China. Galing nyo magpa-andar ng issue. Tanginan yan, ganyan na lang buhay nyo. Nakakainip yarn. Di nakakainip yung buhay nyo, ha? Tanginan yan. Biruin mo, para lang may makontent kayo. Tawag dito, gagawa kayo ng issue. So, ini-issue kasi ngayon si BP Sara Duterte na kasama namin daw dito. Tapos, si BP Sara daw gumagastos ng ano rito, ng tawag dito, ng mga ginagawa namin. Katulad, pag-travel, pangbayad sa travel, pagkain, pangbayad sa hotel. Si BP Sara daw. Ay, bawal na ba pag naging vlogger ka, bawal na palang maging tawag dito, mag-ibang bansa para lang mag-enjoy. Bawal na pala yun. So, ibig sabihin, nung nag-China, yung mga tansu vlogger, so, ibig sabihin, sagot din ni BBM yun. So, ibig sabihin, binayaran ni Martin Romualdez yun. Ganun ba? Ganun ba yan? Tunginang yan. Kabubuhan nyo, wala na kayo maisip na may bato sa amin. Ay, ako po, mga tanso vlogger. Sa bagay, wala naman kayo ibang aasahan. Kasi si Martin Romualdez ay parang huminto or pinatigil na yung mga vlogger. Hindi niya na binabayaran nata yung iba. Yung iba, sumanib kay Tukmol. No, sumanib kay Tukmol. O nga pala, no, kamusta na yung kaso nila, nila Joel Villanueva tsaka ni Martin Romualdez? Tagal na. Parang nung nakaraan lang, mabilis na daw, ipipirmahan na lang daw ni Ombudsman Remulla. Ba't hanggang ngayon, wala pa rin, no? Galing, Pati yung threat sa Senado, biglang nawala, Galing, Tangina yun, nakakatawa na lang talaga kayo sa mga pinaggagawa niyo. Guys, kain tayo. Sobrang gutom na ako. So, kakahanap ko ng mabibilhan ng sabon. Napadpad tayo dito sa napadpad tayo dito sa gilid at nakabili tayo ito. Kain tayo. Hop. Sarap, Mabes. Kasi guys, nakita ko lang sa 7-Eleven Kaya nagugutom na ako. Sabi ko, kain na tayo. Kain tayo, kain. Hindi pa ako marunong mag-chopstick ng masyado, Baka pagtawanan nyo ako. Hindi pa ako marunong mag-chopstick. Chamba-chamba lang. Hop. Kahapon natutunan ko na to Ngayon hindi ko na naman alam. Ayan, okay na. Nalaman ko na. Sarap. Hindi siya matabang. Hindi rin maalat. Sakto lang. Nalagay ko sa Banat Boy May binili sa electronics sa inyo. Ako bumili ako sa 7-Eleven. Marunong na ako mag-chopstick. Panis kang puking ina mo. Sarap. Hindi na nilalaglag. Marunong na ako Panis.
Napag-aaralan lang pala itong mga ganito eh. Diba? Marunong na ako mag-chopstick, cooking ina mo, baser. Ang dami nang babasaan ngayon sa video ni Trillanes ha. Ang masama doon sa ginawa ko. Ay! Right? Buhay sa China. Pulubin na ako dito guys. Tulungan niyo ako. So yun mga braderos. So sige, sasagot na ako. Bakit ko nga ba pinura yung video na yan? At isa sa mga nagpayo sa akin ay si Banat Bay. So bakit nga ba natin binura yung bay? Kasi ganito yan. Tayo po ay hindi naman mga ordinaryo na vlogger. Tayo ay parte ng SMNI. Tayo ay mga profesional na anchor din ng SMNI. So bilang isang profesional, dapat lagi mong hihingin ang panig ng kabila. Hindi pwedeng iisang opinion lang ang ibibigay mo. Yan ang lagi namin paulit-ulit. Kasi iba, lagi sinasabi, bakit kayo nag-i-interview ng ibang panig? Bakit kayo in-interview si ganito? Si Yorme, si Irice, ba't nyo in-interview yan? Tagad, mga dilawan nyo, mga ganyan-ganyan. Kami po kasi ay hindi ordinaryong vlogger. Huwag nyo kaming itulad dun sa mga ordinaryong vlogger na okay lang na pumanig. Kami kailangan din namin magpakita ng kabilang side. Kasi kami po yung mga anchor ng SMNI. In line with that, kasi itong si Trillanes, since nagbigay siya ng panig niya by saying hindi totoo yan, kaya i-take down mo yan, bilang professional na mga media, kailangan namin sundin. Kasi sinabi na nga na hindi totoo yan, nagbigay na siya ng panig niya, kailangan namin tuparin yun. Bilang mga professional, hindi po kami ordinaryong vlogger. May sinusunod din kaming estasyon na kailangan professional ang datingan namin. Yun ang rason nun. Okay? Pero hindi ibig sabihin, nagbago kami ng pananaw at paniniwala doon sa sinabi ni Atty. Baligod. Naniniwala pa rin kami na merong merong basihan yung sinabi ni Atty. Baligod. Naniniwala kami doon. Pero since, again, we are a part of a media entity, we have to do our jobs as well. But, siyempre, yung aming paniniwala na si Trillanes ay sangkot sa mga ganitong transaction according to Atty. Baligod, wala tayong magagawa kung hindi kailangan natin ibigay din ang panig ni Trillanes. That's fair media. Ang problema na nga lang sa atin, baligtad eh. Kung sino pa yung mga vlogger na naging media, tumusunod sa professional na panuntunan. Pero yung mga media natin na naging vlogger, hindi na nila sinusunod dyan. Nagbabalita na sila, tapos kahit sobrang binabawi na, halimbawa yung kay Marcoleta, ilang beses na sinabi na hindi niya sinabi ito, yung regarding doon sa West Philippine Sea, diba ilang beses sinabi yun, hindi ibinalita yun ng media. Ganong katarantado na ang mga page stream media natin. Hindi na sila sumusunod sa fairness, hindi na sila sumusunod sa pagiging professional. Yun ang naintindihan, no? Ang gulo-gulo ng sombrero ko O yan narinig nyo So maliwanag naman. Siguro hindi naman na rin kayo tanga, no? So yung mga pangbabash nyo ngayon sa akin na duwag. Hindi naman nababas sa'yo. Mga pag kinilik mo yung yung profile, tiga India, meron tiga Italy. Yung bilang ba yung mga yan? Wala. Mga lang. Baka inutusan na ni Trillanes yan. Ewan natin. Ang tanong, inutusan mo ba? Naku po, nagtanong na naman ako. Baka ipabura na naman to. So ayun na natin magtanong, no? Mahirap magtanong. Oo, no? At kapag nagtatanong ka, pinapabura. So hindi ka duwagan yun, no? At talagang yun naman talaga yung dapat na kailangan. Ang hirap kasi ngayon sa ibang mainstream media, hindi nyo nakikitaan ng ganyan yung ibang mga dating anchor or journalist na naging vlogger. Katulad na lang, halimbawa si Tutot. Hindi ko na lang, ayoko na muna magpangalan. Pero may mga ganyan mga anchor na alam niyo yun, na hindi sumusunod sa tamang patakaran. So may inaano kasi may pinapangalagaan kaming pangalan.
Saka hindi naman masama yung ginawa kong video, nagtanong lang ako dun. Kaya ewan ko ba. So gustuhan niya yon, kaya sinunod ko na lang. So para tapos na. Hindi na siya magalit. Okay? Okay.